to, dissolve mo muna yung numerator. Kasi yan, pwede man takpan. Numerator ka na muna. Nandiyan mo na xy. Mag-xy. Ang hirap naman nun. Hindi man tayo mag-solve for x and y. Complex fraction lang. Iba naman yung, ano naman yun? Ano ba yun? Rational expression na yan. Anyway, solve natin yung numerator muna. Kasi pwede masolve yung numerator. So, meron tayong 1 and 3/5 minus 1 na plus 5. So, convert natin to. Magkakaroon tayo ng 5. Then, eto magiging 5 times 1 plus 3 is 8. Then, copy natin yung 1/2. Then, yung 5. Yung 5 natin is whole number. So, pwede nating sabihin na 5/1. Kasi 5/1 is still 5. Ngayon, pwede na natin kunin yung LCD nila. LCD tayo dito. Yung LCD na ito, meron kang denominator na 5, 2, and 1. So, pag in-skip count mo si 5, 5, 10, yung 10 ba tatamaan ni 2? Yes. Tatamaan mo siya ni 1? Yes. So, magkakaroon tayo ng 10 dito. So, yung process, i-divide lang dito, then multiply doon, para makuha natin yung number sa numerator. Divide, dito, 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 then multiply. Gets na yan. Then 10 divide 5 is 2 times 8 is 16. Minus 10 divide 2 is 5 times 1 is 5. Then plus 10 divide 1 is 10 times 5 is 50. So ito na yung magiging numerator natin. Then kailangan na lang natin to i-simplify. So which means ang simplify na ito, simplified form ng numerator natin is 10. Then 16 minus 5 is 11 plus 50 is 61, diba? 61 na yan. So 61 over 10 yung numerator natin. So yung denominator natin, ano kaya? Ito tayo. Start tayo sa pinakamaliit, ay sa pinakababa, taas. So meron tayong complex. Mix. So convert natin si mix as 2 times 2 plus 1 is 7. Then solve natin, LCD ni 3 at saka 6 is 6. So 6, dadaanan ba ni 3 si 6? Yes. So 6 na LCD. Then divide. Then times. 6 divide 6 is 1 times 1 is 1. Minus 6 divide 3 is 2 times 7 is 14. So magiging negative 13 over 6. So ibig sabihin, itong term na to is negative 13 over 6. May 9 pa siya sa taas. So ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 9 over negative 13 over 6. So yung 9 natin is whole number, over 1 natin yan. Then ganun na lang gawin natin. So magkakaroon tayo ng 9 times 6 is 54 over 13. Then yung positive times negative is negative. So magkakaroon tayo ng negative 54 over 13. So ibig sabihin, etong term na to is negative 54 over 13. So pwede na nating sabihin na meron tayong 8 plus negative 54 over 13. Wherein may magkatabi ditong sign, pwede natin i-multiply. So magkakaroon tayo ng 8. Positive times negative is negative. So magkakaroon tayo ng 54 over 13. So dahil minus na yan, kunin natin LCD. So magkakaroon tayo ng 13 dito. So 13 divide 1 is 13 times 8 ilan? So 8 times 3 is 24. 4, 2, 8, 9, 10. So magkakaroon ka ng 104. Then minus, dito magkakaroon tayo ng 54 na lang. So 13 divide 13 is 1 times 54 is 54. So meron tayong subtraction dito, kaya subtraction din dito. Then 104 minus 54 ilan? So 0, 5, 50 na lang. So over 13. So ibig sabihin ito yung magiging denominator natin. So ngayon parehas na sila dito, 'di ba? So kailangan natin ito i-multiply dito. So magkakaroon tayo ng 61 times 13. Ito mahirap kasi dalawang digit. So 61 times 13, magkakaroon tayo ng 318. So magkakaroon tayo ng 16. So magkakaroon tayo ng 397, 793. So ibig sabihin yung numerator natin 793 over 10 times 50 is 500. So ito magiging sagot natin. Ganon. Tama. Tama pag hindi mali.